Hello guys, good evening. Tonight or today, I'm going to share to you what are those tips that help me to pass the board exam, the LET examination. So, a little background. I'm going to talk in English and Tagalog. Actually, Bisaya ako, but I'll be trying to speak Tagalog, bisan og OA pamation, but I hope it is just my way to share na mas madami po yung makakaintindi kaysa Cebuano, okay? So, first is a little background, okay? I graduated last August 2022. So, first pa lang po is my examination na nun is September that year, 2022, and then March. But I really decided na hindi po talaga ako mag-take ng exam because in my mind, I'm not really prepared. But honestly, since third year college, I've been watching videos already, different videos from review centers or any like Melvin Borracho or any videos related sa LET. Pero I know to myself, I know that di pa po talaga ako ready. So first, dapat po kung mag-take po kayo ng LET is dapat you have the decision. Yung decision na sure ka na mag-take ka na ng LET, ng examination. So, dapat at that time, masabi mo sa sarili mong gusto ko na mag-take. Your mind, yung isip mo, yung puso mo is ready to take the exam, ready to take the battle. And dapat po, meron po tayong goal kung ano ba talaga yung gusto natin. Actually, medyo makapal po yung mukha ko. I really dream to become one of the top-notcher. Kahit na review o self-review lang po ako. From the very beginning, kahit na po after ng graduation, I really told myself, hindi po ako mag-review center because I think and I believe di po siya para sa akin kasi I'm a single mother at yung anak ko pa ay nag-aaral at dito po kami sa maliit na tindahan na binabantayan ko po at kailangan ko siyang mabantayan so naisipan kong mag-self-review lang po talaga ako. So dapat po first number one na tips kung mag-take kayo ng exam, mag-take ng LET, kung dapat you are decided buo na decision na mag-take po talaga kayo ng LET. Okay? Number 2 is dapat focus po talaga tayo sa pag-review. Hindi po sinasabing focus na yan lang talaga yung iisipin nyo po. Actually, after po ng graduation, nag-apply po ako sa private school at natanggap po ako at nag-work ako for 3 months at naisipan kong, akala ko kaya ko siyang pagsabayin na mag-work, then mag-review, self-review, yung ganon. Pero yung isip ko super di ko kaya. So, I salute to those ng teachers na nag-pass na ng LET exam, na pumasa na kaya nilang pagsabayin yung both. Sa akin kasi, di ko siya kaya. At saka, syempre, may anak din po ako, tas may tindahan po kaming maliit. So, I decided to stop working, then focus dahil nga po sa decision kong mag-take ng LET. Pangatlo po is, dito na po siya, start na-focus na tayo, then may acronym na WAR, W-A-R. So, dapat, first na ginawa ko pa is nanood po ako ng mga YouTube videos. Kung tatanungin nyo po ko is kung ano yung mga magandang panoorin, first po is Sir Melvin Borracho, super. Siya po yung parang naintindihan ko. Actually, at first, grabe, sobrang bilis niya mag-discuss at saka super bilis niyang mag-i-drill niya po kayo, pero after some time, parang mahahabol nyo pa, pero super sulit po siya. Then another is, I have CBRC. So, kahit sino yung mga lecturer nila, basta free, dina-download ko po yan lahat at pinapanood ko po. So, yung CBRC, then yung Gurong Pinoy, lahat po mga free na mga videos, pinapanood ko po siya. During talagang everyday, may 3 videos, 5 videos, actually minsan nasosobran at saka sobrang dami ng pinapanood, more than 10 videos a day. Pero I will not tell you na yun po yung gawin nyo po kasi I think it's not that helpful. Just
make your mind dahan-dahan lang po yung mga topic na parang kinakain nyo po, parang sinaswallow para maintindihan nyo pa siya. So dapat mag-watch ng videos, magbasa. Actually, ang daming, ay hindi madaming book, ilang book. Ito is, may book ako, ito is binigay lang sa akin. So this is 2018. Ang may mga pages na sinasagutan ko, at alam nyo ba, hindi ako pumapasa sa lahat ng sinasagutan ko, pero doon na challenge yung mind ko. Ito binigay ng kasama kong teacher, thank you, binigay niya sa akin. So binasa ko siya lahat, pero di ko alam kung nag-sync in lahat, pero binasa ko siya. And then ito binasa ko, and this is 2015 edition. So kahit anong book, kasi ito lang yung mga available na meron ako, tas yung mga YouTube din na download, yun lang po yung time na yun lang po yung resources na ginawa ko para ma-watch ko siya. At susunod is dapat din tayong magsulat. Yung nakita kong yung kadalasan is nagpo-post sila sa wall, yung sinusulat nila. Sa akin po hindi, kasi para sa akin di helpful. Depende po kasi kung anong klaseng learner tayo. Ako is sinusulat ko siya, at alam nyo, ginawa ko siyang ganito. See, by topic siya. So may ginawa kong table of contents kung anong topic siya, tapos para madali ko lang siyang basahin. So yan, susulat ako ng ganito. Ito lang siya, ganito lang yung nagawa ko. Tapos so minsan din mababasa natin sa Facebook, or parang may pag-away-away kung anong magandang review center, or mas maganda dito kaysa dyan, kino-compare nila. Pero actually, lahat po ng mga napapanood natin sa videos, or kahit anong mga kahit anong klaseng review center ba yan, lahat po sila is nakakatulong talaga. At kailangan po talagang may part sa atin na mag-study din po tayo, kasi hindi lahat minsan talaga may ibang nagpo-post na mali po talaga. As in, believe me, may ibang nagpo-post na iba po yung sagot nila. So kailangan may part tayo na mag-search talaga. Okay? Ito din, before po ako nag-study, actually, gumigising ako is 3 in the morning or 3:30 in the morning. Before po ako mag-studies, lagi po talagang nagpe-pray, kasi yun po yung sabi ng anak ko, pray po kayo bago mag-start, kasi yun yung pinaka-importante talaga. Okay? Number 4 tips, ika-4 na tips is take time to relax and make yourself happy, diba? Minsan po kasi sa sobrang daming topic na nasa isip natin, minsan di mo na maintindihan yung ibang mga message yung ibang mga topic. So dapat maging happy ka, kasi di ba may sinasabing learning is fun, so just enjoy the process. Sa akin, parang I'm telling this not because I've been experiencing it. It's like, alam ko na through the process, I have a little part na nag-enjoy, but there are really daming part na stress ako. Pero I made sure naman na nag-enjoy. Minsan is pumupunta sa dagat, at least after dun maligo, something like that. Pag uwi, balik na naman. Okay? So kailangan i-enjoy mo lang talaga yung process ng learning. Take it, parang enjoy lang, just enjoy. The number 5, ito, choose what to watch. Hindi pwedeng, alam mong may preparation ka in a battle, alam mo yung exam is, hindi po siya biro. So, dapat magiging disiplinado tayo sa sarili natin. Yung pag-scroll po ng Facebook, okay siya kung yung scroll nyo po is related po sa let. Pero kung hindi, dapat po, i-stop na po natin. Yun po yung advice ko para sa inyo, kasi na-experience ko siya. Kasi every time, kung ano po yung pinapanood, ano yung sinascroll natin, yun naman po yung pampasok sa isip natin. So, dapat pinipili natin kung ano lamang yung pinapanood natin, diba? Kasi minsan, talagang dinidisiplina ko yung sarili ko. Ops, etong mga garbage lang to para sa ngayon. Kasi kailangan focus po tayo sa goal na papasa talaga sa let. Okay? And number 6 tip is matulog po tayo ng maaga. Ako, kahit nag-study ako, natutulog kami ng anak ko before 10, tulog na po kami. Kasi ilang oras lang po is nagigising na naman ako. So, dapat before 10, tulog na, para kahit gaano ka
busy, yung utak natin nakapag-rest siya, then ma-charge na naman. So, kailangan enough sleep talaga. Okay? Then, the last tip is, number 7, lagi po tayong mag-pray. Pinaka-the best. Kasi sa tingin ko, sa susunod na part, sasabihin ko yung during the exam. So, pero for now, pray po talaga. And, laging magpunta sa church, huwag nyo pong parang pagod na tayo sa pag-study, tas nakalimutan natin yung church. Yun po yung unahin natin yung si God. Kasi si God, siya ang source ng lahat. Sasabihin ko sa susunod na part kung bakit ko yan nasabi. So, make God priority in everything. So, yun po yung mga preparation na ginawa ko during LET. I hope nakatulong po sa inyo. It's too long, but I hope may na-learn po kayo ng konti. And thank you for watching, and good evening, and good luck.